gisugo sa Dios sa pagsangyaw sa maayong balita, mga pari ba o kini bang mga pastor sa mga siktang sulpot? Atong patubagon gyud mismo ang balaang kasulatan. Kay kini ba yang mga laing tinuhuan, dili ba ni sila gusto og kanang tubagon nato nga lamlam ra? Gusto ba nila nga ang atong tubag ato yung basahon sa balaang kasulatan? Gusto gyud nila nga ang atong tubag biblikal gyud ba? Sige. Ang pangutana, ang gisugo sa Dios sa pagsangyaw sa mayong balita, mga pare o kini bang mga pastor sa mga dili katoliko? Atong patubagon ang balaang kasulatan. Paminaw mo ha? Patubagon nato ang balaang kasulatan. Di ta pwede magbutbuto atong tubag. Ato yung ibasis Biblia. Kay mao ba yan ampay sa mga laing tinuhuan? Kay Bible alone ra ba ni sila? Sige, atong basahon ang balaang kasulatan. Unang Pedro kapitulo 2 bersikulo 9 nagingon, apan kamo mao ang piniling katawhan, ang mga harianong pari. So unsa dining mga pari? Pinili di ay Ginoo. Atong tiwas basa, og ang balaang nasod gipili kamo sa Dios. So unsa day? Kining mga pari di ay gipili dinhi sa Dios. Og aron maiya ug aron magsangyaw sa mga kahibulungang buhat sa Dios. Sa ato pa kini ding mga pari pinili sa Dios aron magsangyaw sa kahibulungan nga buhat sa Dios. So ang gipili ni sa Dios sa pagsangyaw sa maayong balita, mga pari, itinuturo ang isang pari bilang nasa likod ng krimen. Si Father Paul Tirao ang paring tinutukoy ng pamilya na nagkarelasyon umano ni Geraldine Rapinan at tatay pa ng kanyang anak. Pinuntahan si Father Paul sa kanyang parokya sa San Fernando, Camarines Sur, pero inilipat na raw siya ng simbahan sa Iriga City. Natunto ng simbahan sa Iriga, pero tumanggi siya humarap sa kamera o magbigay ng pahayag. Nangako naman ang pamunuan ng Archdiocese of Caceres na paiimbestigahan ang aligasyon. Itinuturo ang isang pari bilang nasa likod ng krimen. Si Father Paul Tirao ang paring tinutukoy ng pamilya na nagkarelasyon umano ni Geraldine Rapinan at tatay pa ng kanyang anak. Atong nadunggan ang usa ka tao nga nag-promote iyang gibasa ang 1 Peter chapter 2 verse 9 nga iyang giistoryahan, iyang gisulti gyud atubangan sa kamera nga ang pari kuno maoy dunay authority nga magwali sa maayong balita. Ug ato pong gipaminaw kung unsa po'y gibuhat sa pari nga usa ka pari pod sumala sa iyahang gi-promote ang pari kuno mo'y gisugo sa pagwalis sa maayong balita. Ug ato pong gitanaw unsay gibuhat sa pari sumala sa iyang gilitok o legit man to nga balita. Kay gibalita man gito guys kung unsa ang gibuhat ato nga pari, no? Now, tinuod ba gyud nga pari gyud sa Katoliko ang gitagaan og katungod sa pagwali sa maayong balita. Kung tinuod man o galing unya kay do na may pari nga nakahimo og sala, ang buot ba ipasabot nga ang Dios nagsugog mga tao nga magwali sa maayong balita nga naghimog daotan? Guys, ang gisulti nini nga tao, gisulti ani niya, dako kaayo nga bakak. Kay dili man mutukma sa iyahang giyawyaw nga ang pari kuno mo'y gitagaag katungod nga magwali sa maayong balita. Unya karon ang pari atong nadungog nga naghimog dili maayo. So, kani guys, na misinterpret ani niya, kini siya nasayop siya sa iyahang pagsabot. So, ang 1 Peter chapter 2, verse number 9, si Pedro, nagsulti siya dito sa tanan nga mga membro sa simbahan sa Jerusalem, nga iyang gisulatan sila nga kamo ang pinili nga nasod o harianon nga pagkapari. So, ang tanan di ay nga membro sa simbahan dito sa Jerusalem, uban sa pagpangulo ni Pedro, iyang giistoryahan sila nga sila tanan di ay puro pare. So mao na. So dili kay pare sa Katoliko kundi pare diha guys sa Ginoo. Kay ang pare manggod guys sa Ginoo gipili gina sila.
ang tanan nga mga nagtuo ni Kristo nga iyang bugtong personang manluluwas, pari to. Ingon sa but ye are the chosen generation, a royal priesthood, a holy nation. So, ang iyang gipromote ganiha nga pari sa Katoliko, pari sa iyang pundok, magipiso. Dili man holy nation, peculiar people that he should show forth a praise of him that called out of darkness into his marvelous light. Makita na to guys nga ang pari di ay kadtuning mga Kristohanon nga mituog midawat ni Kristo. Ingon si Pedro, kamo mga pari mo. Muna nga wala na roy pari nga official sa simbahan kay ang tanang membro guys puro pari o gipanguluhan sila sa pastor. So muna ang teaching sa Biblia, mausab na ang teaching ni Pedro. Okay, salamat guys.